My sisters and brothers are reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. And Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For he makes the sun shine on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers and sisters only, what is unusual about it? Do not the pagans do the same? So be perfect just as your heavenly Father is perfect." My sisters and brothers, the good news of our salvation. Magandang umaga po sa inyo, mga kaibigan at kapatid na laging sumusubaybay sa aming online mass dito sa Jesuit Mission Station sa Hurtado House. Hindi po natin maikakaila, mga kapatid, na sa dami ng mga iba't ibang produkto dito sa ating bayan ngayon, lalong-lalo na kapag ikaw ay tumingin sa Lazada o Shopee, iba't ibang produkto ang makikita mo. Kung mayroon kang isang produktong hinahanap, kapag tinignan mo siya, kahit ikaw ay nasa Lazada, Shopee, o ikaw man ay nasa isang mall at naghahanap ng isang produktong bibilin mo, minsan mapapansin mo, pare-pareho naman to eh. At kadalasan na lagi nating hinahanap, ano ba yung kakaiba sa produktong ito? Kumbaga, merong isang salesman na nagtatanong sa atin, nagsasabi, "Bilhin na po ninyo ito, ma'am. Napakaganda po ito." At napakahusay ng salesman na yon. Only to find out, biglang may magsasalita, "Nasubok ko na yung produkto na yan. Huwag niyong bilhin yan. Pareho lang yan sa iba. Wala yung pagkakaiba." At malulungkot na lamang ang salesman sapagkat unti-unting lumalayo na yung mga handa sanang bumili. Subalit nang narinig ng lahat na walang pagkakaiba ang produkto mo sa iba, lumalayo na ang mga tao. Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang ating mismong pananampalataya, ito ay nagsimula lamang sa 12 disipulong tinawag ng ating Panginoon. At sila'y inatasan ng ating Panginoon na samahan siya na ipalaganap ang mabuting balita. At dahil sa husay ng ating Panginoon sa pagpapakitang gilas sa simula, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pagkakaroon ng mahusay na pananalita, at pagpaparami ng mga tinapay at iba-iba pang mga milagro, bumenta ang mabuting balita. Sangkatebang tao ang sumunod sa kanya na nais siyang sundan at kanyang mga disipulo. Pero nung mga kapatid, nang ang ating Panginoon ay unti-unting dinala sa pagbubuhat ng krus at namatay sa krus, unti-unti ring nawala ang mga disipulo. Para bagang sinasabi, anong pagkakaiba? Para lamang siyang isang propeta na lilitaw, pero dudubog at mawawala na. Subalit kakaiba at ibang-iba ang ating pananampalataya. Sapagkat pagkatapos mamatay ang ating Panginoon sa krus at siya'y muling nabuhay, bumalik ang mga disipulo punong-puno ng mabuting salita, punong-puno ng tapang, punong-puno ng nagliliyab sa mismong kagustuhan na ipahayag ang salita ng Diyos. At doon unti-unti nagkaroon ng muli ng pagrami ng sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga sa Gawa ng mga Apostoles, na napakaraming unti-unting sumusunod sa turo ng ating Panginoon sapagkat nakita nila kung papaanong ang mga Kristiyano o unang Kristiyano noon, kung papaano silang nagmamahalan, nagtutulungan at nagbabahaginan ng kanilang mga kayamanan.
isang kakaibang atraksyon, isang kakaibang pananampalataya, isang kakaibang grupo, ibang-iba sa lahat. Kaya't dumami ang naniniwala sa ating Panginoon at naging Kristiyano. Pero mga kapatid, hindi po, ang ating Panginoon po ay para siyang isang salesman na ibibigay niya lahat. Ibibigay niya pati yung mga mahihirap na maaari niyang ipagawa sa atin. Sa ating pagbasa ngayon, mga kapatid, napakalinaw po na sinasabi ng ating Panginoon na mayroong hamon sa atin. Isang hamon ng paglundag sa kakaibang pag-ibig upang tayo o ang pagiging Kristiyano ay maiba sa iba. Sabi nga ng ating Panginoon, hinahamon ko kayong lampasan o pumunta sa pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ang unang antas ng pag-ibig ay yung tinatawag nating eros o yung sexual or romantic love. Lampasan natin yon. At ang susunod ay ang philos o yung tinatawag nating pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa kapwa. Pero may hamon pa rin na lampasan niyon, yung tinatawag natin ngayon na agape, ang pag-ibig ng Diyos. Na ito ang ating hanapin, ang matutong umibig katulad ng ating Panginoon. Pero mahirap nga po yun mga kapatid. Alam naman natin na hindi ganun kadaling umibig na katulad ng Diyos. Kaya nga sa ating pagbasa ngayon, sinasabi ng Panginoon, dapat maging iba ka. Ikaw ay aking tagasunod, ikaw ay aking anak, iba ako, iba ka dapat sa iba. Upang nang sa ganon, makita ng lahat na ikaw ay parang ilaw na naglalagablab sa gitna ng kadiliman. Kaya nga sa ating pagbasa, sinabi ng Panginoon na maging iba sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating mga kaaway o sa mga taong tumutulig sa atin. Tanungin nga po natin mga kapatid ang ating mga sarili sa mga oras na ito. Paano ka makipag-ugnayan sa iyong mga kaaway? Anong uring disposisyon ang ginagawa mo sa mga taong nagpapasakit ng iyong puso? Sa mga taong nagbibigay sa iyo ng malalim na kalungkutan? Paano ka? Ikaw ba'y naghihigante? Ikaw ba'y gumagawa ng paraan upang nasaktan mo ako? Therefore, sasaktan din kita. Napaka-natural po natin sa mga kapatid bilang mga tao na bumawi. Saktan din ng iba. Na magigante. Bumawi din tayo. Sapagkat nais din natin na bilang turo, minsan ganun, di ba? Tuturuan kita ng leksyon. Kung anong naramdaman ko, ipaparamdam ko sa iyo. Revenge. Pero minsan alam natin ang revenge ay hindi solusyon. Sapagkat kadalasan ng revenge ay merong sobra. Laging may awas. At kapag tayo ay nag-revenge, babalik ang kabila upang mag-revenge din. And then before you know it, walang kasagutan ang revenge patungo sa tinatawag nating paghilom. Kaya nga ang ating Panginoon, maging sa Lumang Testamento, malinaw na sinasabi na ng ating Diyos Ama ang kahalagaan ng pagmamahal sa ating kapwa. Mga kapatid, maging maunawaan po natin na ang tanong ngayon, kung gano'n, paano nga ba talaga mahalin ng ating kaaway? Ibig bang sabihin ay kung ito'y isang nasirang relasyon, kailangan bang ibalik ang dati? Posible, pero hindi laging gano'n. May mga pagmamahal sa kaaway na dati mong kaibigan na sinabi mong pinapatawad kita, maaaring bumalik sa dati, pero hindi lahat. May mga ugnayan na hindi na talaga bumabalik sa dati, pero isinasaayos lang at inilalagay natin sa tamang lugar upang nang sa ganon, di man tayo dating katulad, tayo pa rin ay magkaibigan sa antas ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga, paano nga ba talaga ang magmahal ng isang kaaway? Paano nga ba ang tinatawag nating agape love na nais ng Panginoon na ating isagawa? Dahil sa ating pagbasa mga kapatid, 4 po ang mapapansin po nating mga pamamaraan kung papaanong mahalin ang ating kaaway. Una, sinabi po ng ating pagbasa sa Lucas 5, yung tinatawag na
Sabi niya, huwag kang maghiganti. So yung pala yung una, di ba? At ikaw ay nasaktan, huwag kang maghiganti. Huwag kang bumawi, sapagkat ang paghihiganti ay hindi po dapat manggaling sa atin. At ang paghihiganti, alam nating lahat yan, ay hindi naman pala talaga tunay na nagbibigay ng kagalingan, bagkus pinapalalim pa ang ating galit. Huwag kang maghiganti. Tanggapin mo lang. Manahimik ka lang. Bumawi ka sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang tanging solusyon sa mga panahon na karamdam tayo ng malalim na sugat ay pagpapatawad. Yun po yung dapat nating tatandaan. Pag-ibig ang solusyon. Wala nang iba. Ito ang tanging solusyon. Huwag kang magiganti. Ikalawa, sabi ng ating pagbasa, magbigay ka ng extra. Kadalasan po tayo po ay nasasaktan sapagkat may mga kakilala tayo, kaibigan, na may mga hinihiling sa atin na mga tinatawag nating sobra naman yan. Diba? May mga hinihiling sa atin na sakit naman yan. Kaya minsan may sama ka ng loob dun sa kalooban. Sabi ng ating pagbasa, give extra. Magbigay ka ng sobra. Kapag may humingi sa iyo ng iyong damit, sabi ng ating pagbasa, ibigay mo pati ang iyong balabal. Kapag hiningan ka ng isang sundalo na maglakad ng 1 milya, gawin mong 2 milya. Ano bang pakay na ito? Hindi lang upang ipahiya ang ating mga taong inaagrabyado tayo, kundi upang gumawa ng kaibigan. Marami po mga kwento tungkol sa tinatawag nating pag-aargabyado. Pero ginagawa po natin ay ginagawan po natin ng tunay na pag-ibig at pagmamahal, nakakakuha po tayo ng kaibigan. Doon po pala sa kanina, sa huwag kang magiganti. Ito po yung teksto na kung saan kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Dito naman, maglakad ka ng 2 milya. Ibigay mo pati ang balabal. Give extra. Ganyan naman po ang pag-ibig eh. Kapag naramdaman mo na para bang naabuso ka ng isang mahal mo sa buhay, give extra. Sige lang, todo mo lang. Lamang ka sapagkat ikaw ang mas nakakaunawa. Ikatlo, sabi ng ating pagbasa, matutong magbigay sa lahat. Huwag ka mamimili. Huwag lamang ang mga taong mahal mo ang binibigyan mo. Huwag lamang ang mga taong may pabor sa iyo o mga taong binibigyan ka ang bibigyan mo lamang. Anong pagkakaiba mo sa ibang tao? Di po ba ang hinahanap natin dito at sinasabi ng Panginoon, dapat maging iba ka sa iba. Kung ang binibigyan lamang natin o ang minamahal lamang natin o ang pinapatawad lamang natin, yung mga tao nagpapatawad, nagbibigay at nagmamahal sa atin, wala po tayong pagkakaiba. Humahanap po tayo ng iba't tayo sa iba sapagkat sinusunod natin ang ating Panginoon. Ika-4, ipanalangin po natin mga kapatid ang mga umuusig at mga kaaway natin. Kung kutob mo nang umaaway at umuusig sa iyo ay miyembro ng pamilya mo, bigyan ko po kayo ng tip. Pagdating po sa gabi, habang natutulog, ang taong nagbibigay sa iyo ng sama ng loob, ipanalangin mo. Ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa taong iyon at panalangin mo na naway lumiwanag ang kanyang isip. Makita niya ang katotohanan. Pero baka magandang ilagay din ng mga kamay mo sa iyong isip upang magkaroon ka rin ng pasensya na wag susuko, wag magagalit, wag bibigay sapagkat ito po ang utos ng ating Panginoon na maging matatag sapagkat ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Lay hands. Ngayon kung, paano ko malayo? Nako, ang aking suggestion po, sisters and brothers, kapag kayo po ay dumadalo ng misa at itinaas ng pare ang Eucharistia sa consecration, isipin mo ang taong iyon na naway magkaroon siya ng pagbabago sa isip mo at hubingi ka rin ng grasya na magkaroon ka ng malalim na pasensya. 4, upang tayo ay maiba. Kung gusto mong maiba, gawin mo ang 4. Dapat 4. Una, huwag kang magiganti. Ikalawa, magbigay ng extra. Dagdag pasensya. Ikatlo, magbigay sa lahat. Huwag kang namimili. Ika-4,
matutong ipanalangin ang ating mga kaaway. Mga kapatid, malinaw din po na hindi ganun kadali ang magmahal ng kaaway. Alam naman natin yan. Pero kahit ang Panginoon, di po ba't nagsabi, Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mahirap, mga kapatid, na magpatawad, magmahal ng kapwa upang maging iba sa iba kung walang grasya. Kaya't napakahalaga ang pananalangin, lalong-lalo na sa panahon na nararamdaman mong nais mong maghiganti, bumawi o sumuko. Dapat kang magdasal sapagkat sa grasya ng Diyos lamang natin maaaring magawa ang mahalin ang ating kapwa. Kung wala ang Diyos, imposibleng mahalin ang kapwa. Kung nasa iyo ang Diyos, kayang mahalin ang iyong kapwa. Sa ating pagbasa, sa huling pagtatapos ng ating pagbasa, sinabi ng ating Panginoon na tignan mo ang araw, sinisikatan ang masama at ang mabuti. Tignan mo ang ulan, binibigyan o dinidilig ang makatarungan at mga taong mararahas at di makatarungan. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga huling pananalitang iyon ay nagbabanggit lamang po na dapat tayong maging araw at maging ulan. Tulad ng araw na walang pinipiling sikatan, tayo po ay nahamon din ng Panginoon na maging araw sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa ating mga kaaway. Iparamdam natin sa kanila ang init ng pagmamahal natin, ang init ng pagmamahal ng Diyos upang malusaw ang kanilang mga galit. Madama nila ang mainit nating pagmamahal na walang pinipili maging sila na ating kaaway. Tulad ng liwanag, nawa tayo ay matutong magbigay din ng liwanag sa lahat ng tao. Pero tulad rin ng ulan, mga kapatid, di po ba? Ang pagkakaiba kasi ng ulan, ang araw kasi, may mga lugar na hindi niya nasisikatan, lalo na't nakatago. Di po ba? Lalo na't may lilim. Kaya nga may lilim dahil hindi nasisikatan, dahil hinaharang ang liwanag. So may mga lugar na hindi nakukuha. Kaya dinagdag ng Panginoon ang ulan. Sapagat ang ulan, pinapasok niya ang lahat ng lugar. Palagi ko ito rin sinasabi ng ating mga kapatid, na kapag nagsawa ka maging araw, maging ulan ka. Kayang pasukin ng tubig ang anumang bahagi ng iyong puso, ang anumang bahagi ng puso ng mga tao. Lahat ng puwang, kahit na nakatago sa ulan, pag todo-todo ang ulan, maaaring bumaha. Maaari niyang pasukin ang lahat ng kasulok-sulukang hindi nababasa. Ang pusong tigang ng ating kaaway, ang pusong kulang na kulang at salat na salat, tuyong-tuyo sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig mo, sa pamamagitan natin, mga kapatid, maipapadala natin ang pag-ibig ng Diyos. Ulanin, no? Ulanin natin sila ng pag-ibig ng Diyos. Isang araw, mababasa din yan. Isang araw, malulunod rin yan sa pag-ibig ng Diyos. Maaaring hindi niya aminin sa harapan mo kung sila'y mayayabang na nararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi na mahalaga sa atin yon. Sa Diyos na yon. Ang mahalaga, ulan ka lang ng ulan ng ulan ng ulan at kayang bahayin ang sinumang matigas na puso sapagkat walang sinasanto ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging may milagro. Subalit kapag ikaw ay hindi na nagtiwala sa pag-ibig ng Diyos, paano lalabas ang milagro? Patuloy na magmahal, ulan lang ng ulan ng ulan. Isang araw, makikita mo ang pag-usbong ng pusong uhaw na diniligan mo ng iyong pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dito, ikaw ay magtatagumpay. Ibang-iba ka sa iba, sapagkat hindi ka sumusuko, sapagkat ang dala mo ay pag-ibig ng Diyos. Huwag kang matulad sa iba. Ibang-iba ka, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos.